Be, may tanong ako habang nagme-medyas ka dyan. Bakit yung mga Israelites hindi tinanggap si Jesus? Nung sinaunang panahon. Actually, merong 4 na reasons bakit until now is hindi nila tinanggap si Jesus. Yung unang-una kasi si Jesus is kabaryo nila. Okay. Kasi 'di ba nag-ministry si Jesus nung 30 years old na siya. Nag-start siyang mag-preach, magpagaling, and ipakita lahat ng miracles niya. 30 years old na siya. So, from 29 to pinanganak siya, kilala siya ng mga tao. Ha? Si Jesus? Oo. Ano yan kaklase ko yan Tapos anak siya ni Joseph, yung karpentero. So, yun yung unang reason ba't siya na-reject ng mga Israelites. Yung pangalawa is, maalala mo kasi no sinaunang panahon, ang Israel is under siya sa Roman occupation. So, ang leader nila is ang Roman Emperor. So, akala nila si Jesus ay dumating para iligtas sila, mag-aklas sila, lumaban sila, literal, patayin ang mga sumasakop sa kanila. So, yun yung akala nila. That's why, nung nakita nila si Jesus is hindi siya nag-gather ng weapons, hindi siya gumagawa ng military tactical plans, is medyo nag-doubt na sila sa kanya. Kaya nung bandang uli is nagalit yung mga tao sa kanila, and tawag nila kay Jesus is fraud. Kasi akala nila lalaban si Jesus against sa Rome and papalayain niya yung Israel mula sa Rome. Ang problem, hindi nila alam na dumating si Jesus para palayain tayo, mga tao, sa ating sin at sa death. Ang pangatlo naman is yung mga political leaders nila nun is ayaw kay Jesus kasi hindi nila kilala si Jesus. Kumbaga, nung panahon na yun, parang ngayon, meron tayong mga religious leaders. Si Jesus, hindi siya galing sa background na yun. Hindi siya nag-aral, wala siyang degree, wala siyang diploma, hindi siya master's, hindi siya doctorate. So, hindi siya tinatanggap ng mga religious leaders. So, ginagawa ng mga religious leaders is ini-stir up nila yung mga tao na hindi totoo yan, hindi tama yung sinasabi niya, false prophet yan, blasphemer yan. So, dahil ini-stir up ng mga religious and political leaders yung mga crowd, is nagagalit sila kay Jesus. Anong parang ngayon? Yung chismis. Yung number 4 at pinaka main reason, bakit until now is hindi sila naniniwala kay Jesus. Kasi nung dumating si Jesus, inabolish niya yung pag-aalay ng blood sacrifice, yung baka, kambing, tupa, kapag nagkakasala sila. Kasi si Jesus na yung Lamb of God. So, nung namatay si Jesus sa cross, namatay siya at nabuhay siya, hindi mo na kailangan mag-alay ng any blood sacrifices kay God. Kasi si Jesus is binayaran niya na lahat ng sins natin. Yung mga nakaraang sins, yung kasalukuyang sins at saka mga future sins. All you need to do is to place your trust and faith to Jesus. Yun yung hindi nila pinapaniwalaan kasi against yun sa Torah. Against yun sa turo ni Moses. Ganun pala. Kaya hindi sila naniniwala kay Jesus. Yes, sir. Pero tayo, naniniwala tayo kay Jesus. Hallelujah. Amen.